That's music prepares our heart for the listening of the Word of God. Amen. Alright, tuloy-tuloy na po tayo. Sa mga umabol na bisita, welcome po kayo. Kayo po ay nasa Christian Bible Baptist Church. At sa church po na ito ay walang ibang bida kundi ang Panginoong Jesucristo. Kaya welcome po kay Sir Franz Justin C. Savares. Sir, pakitaas nga po yung kamay. Ayun, si Sir. Kamayan natin si Sir mamaya. Palakpakan natin si Sir. At saka si Francis A.J. Salazar. Asa si Francis A.J. Salazar? Ayun. Amen. Kasama ni Ivan. Kung naalala niyo si Ivan, kayong mga matatagal na rito, yan po yung maliit pa noon kasi laki ni... Hindi. Mas maliit pa kay Troy. Parang ganito. Kay Enoch Arkil. Yeah. Ganun pa yan. Maliit pa yan dati. Grabing kulit yan. Mas makulit yan kay Troy. Parang nga siyang reincarnation ni Troy. Ayun si Troy, yung nakapula na yun. Yan. So, yun yung younger generation mo. So, welcome. Welcome back, Ivan. Saka sa kaibigan mo si Frances. Tama ba? At saka si... saan yung listahan ko? Ayun, nahulog pala. Kaya pala eh. At saka si Franz Justin. Thank you for coming. At kayo po ang aming panauhing pandangal ngayon. Kaya maya-maya po tatawagin ko po kayo para magsalita. Alright, tayo po ay magsisimula na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Tutuloy po natin yung ating pinag-usapan kayo ng umaga in the book of Amos, chapter 3. Pakisundan na lang sa inyong mga Biblia. Hindi na po natin babasahin ulit na lahat para makapitipid tayo ng time at para mas mahaba yung time natin sa fellowship. Alright? Sabi ng Amos chapter 3 and verse 3, can two walk together except they be agreed? In verse 4, will a lion roar in a forest when he shall know prey? Will a young lion cry out of his den if he have taken nothing? Can a bird fall in a snare upon the earth where no gin is for him? Shall one take up a snare from the earth and have taken nothing? Nothing at all. Shall a trumpet be blown in the city and the people not be afraid? Shall there be evil in a city and the Lord hath not done it? Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants the prophets. The lion hath roared, who will not fear? The Lord God hath spoken, who can but prophesy? Tayo po sandaling pumikit at manalangin, dakilang Diyos sa mga kapangyarihan sa lahat. Muli po'y nagpupuri kami at nagpapasalamat sa hapong ito. Muli niyo po kaming ibinalik sa bahay, sambahang ito upang sumamba sa inyo, Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Salamat po, Panginoon, sa pribilehyo na patuloy pong pinagkakaloob sa amin na kami po'y may kalayaan sa pag-aaral, pagsasaliksik ng iyong mga banal na salita, Panginoon. At patuloy po kaming pangunahan sa gabing ito. At kayo po ang Panginoon Diyos ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang kanya-kanya namin Biblia. Gamitin mo lamang po ang iyong lingkod. O Diyos, kayo po ang umabot sa aming pangangailangan, O Diyos. Lalatigit yung aming mga first-time visitors. Patuloy mo pong bigyan ng bukas na puso at isipan upang maging handang sisidlan ng iyong mga banal na salita. Bigyan mo po kami ng maayos na internet connection, kundi po ng maayos na sound system. Sa ganon, ay yung mga salita niyong mahayag ay maliwanag pong makarating sa inyong mga anak. At umaasa po kami na kayo po, O Diyos, ang aabot sa pangangailangan namin sa hapong ito. At pagpalain mo po ang aming Pastor Hill, Pastor Ed, ang church, or churches na, aming mother churches na ito, at ang mga churches na galing po dito, na nangangaral ng iyong mga banal na salita. Gamitin po ang bawat preachers, bawat pastors,
para maabot ang pangangailangan ng mga tao sa kanya-kanya po naming areas of responsibility. At salamat, Panginoon Diyos, ibinabalik po namin ang kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo. At kung may nakikita man kayong kasalanan sa aming puso at isipan, ay patawarin mo po kami. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. All right, please be seated. Alright. Para sa mga wala dito kaninang umaga, just give you a little background. Tapos na po kasi namin pinag-aralan ito kaninang umaga, Book of Amos. No? Ito yung sinulat ni Prophet Amos. At ang purpose is to pronounce God's judgment upon Israel. Israel, the northern kingdom, for their complacency, ang uri ng kanilang kasalanan na i-judge o ipapanish ng Panginoon is their complacency. No? Yung kanilang idolatry at yung kanilang pag-oppress ng mga may hirap. No? Kasi sila may kakayanan, kaya yung mga walang kakayanan ay binubuli na lang nila. No? Parang iba sa inyo, mga bully. Binubuli niyo yung mga walang kakayahan. Amen? So, ganun yung Israelites during the time of Amos. Kaya nga, kanina, yung pinag-usapan natin, ano nga ang title ng ating mensahe? Ayun. God's reason for judgment. God's reason for judgment or judging Israel. Ano nga yung sabi ko number one? The reason number one? Because they compromise. And the second thing is, they already heard a series of warning. No? Napakinggan na nila ang lahat ng warning para wag lang silang hatulan ng Diyos. Para sana hindi na sila masaktan. No? Pero ganun pa man, hindi nila pinakinggan yung propeta ng Diyos. That's always the case. Kahit naman sa ating kapanahunan ngayon, kadalasan, the most neglected person sa society ay yung mga preacher, mga pastors, no? Na nangangaral ng salita ng Diyos pero iniistima na parang maliit lang, mababa lang sa society. Pero nakakalimutan nila na merong mahalagang mensahe ang bawat preacher na nangangaral ng salita ng Diyos. I hope you're listening. Then the third thing is, malapit na tayo, isa na lang, no? God's reason for judgment, reason number 3 is, they have known the facts that God is a righteous judge. No? They have known for a fact that God is a righteous judge. Kaya nga kung babasahin natin yung ating talatang binasa kaninang umaga, sabi niya sa verse 12, from verse 12, thus saith the Lord, Amos chapter 3 verse 12, thus saith the Lord, as the shepherd taketh out of the mouth of the lion 2 legs or a piece of an ear, so shall the children of Israel be taken out of that dwell in Samaria in the corner of a bed, and in Damascus in a couch. Hear ye and testify in the house of Jacob, saith the Lord God, the God of hosts, that in the day that I shall visit the transgression of Israel upon him, I will also visit the altar of Bethel, and honor and horns of the altar shall be cut off and fall to the ground. And I will smite the winter house with the summer house, and the houses of ivory shall perish, and the great houses shall have an end, saith the Lord. Saith the Lord. No? Ang sabi ko, the point number 3 is, they have known the facts that God is a righteous judge. Na alam mo yung binasa nating talata na ito,
gusto ko lang makita nyo dito, ang implikasyon ng talatang itong binasa natin sa last part, that no matter, it doesn't matter kung gaano ka-stable ngayon, kung gaano ka merong maayos na pamilya ngayon, kung gaano ka nag-a-abound sa lahat ng material blessing, no? Kung sinasabi mo meron kang maayos na pamilya ngayon, it doesn't matter. Kasi at one glance, sa isang kisap mata, pwedeng mawala sa iyo yung pinagmamalaki mo. Yan yung nangyari sa Israel during the time of Amos. Hindi nila pinakinggan si Amos na there will be coming judgment. Hahatulan sila, paparusahan sila dahil sa kanilang kasalanan. Yet hindi sila nakikinig. But they have known the facts that God is a righteous judge. Hindi pababayaan ng Diyos yung kanyang mga tao na gumawa na lang ng pagkakamali at hindi paparusahan. I hope you're listening. Kaya nga si David ay may patotoo. Marami siyang patotoo in the book of Psalms. Marami siyang patotoo na ang Diyos ay righteous judge. Ang Diyos ay tapat na hukom. Yung mga judges dito sa lupa, minsan nababayaran pa eh. No? Sa Pilipinas, pag sinabi mong kaso-kaso, pera-pera lang eh. So kasi yung judgment ay hindi righteous. There is only one righteous judge and that is God. At yan ay pinapatunayan ni David na mayroong isang righteous judge. And that is God, the God of Israel and the God of Christians today. No? Kaya wag natin babaliwalain yung pagiging righteous ng Diyos. Kasi hindi niya tayo pababayaan sa wickedness natin. Sa pagkakamali natin, hindi niya tayo ito-tolerate. Bagamat yung tayong ibang mga magulang, nagto-tolerate tayo ng mali ng ating mga anak. Amen? Pag nagkamali yung ating anak, minsan hindi na lang natin pinapansin para hindi natin makaaway. Pero hindi ang Diyos. Tuwing magkakamali ang mga tao niya ay lagi niyang kinakausap, lagi niyang pinaparusahan kung kinakailangan parusahan. And they have known that. And they know for a fact that they have the righteous judge. At alam din natin ngayon yun. Amen, Christians? We have a righteous judge. Amen. Sabi ni David in Psalms chapter 9. Basa tayo ng mabilisan. In Psalms chapter 9, in verse 8, the Bible says, "And he shall judge the world in righteousness. He shall minister judgment to the people in uprightness." Si David nagpapatotoo, merong isang Diyos na huhukom sa tao according sa kanyang righteousness. At ganun din sabi niya sa chapter 35 in verse 24, "Judge me, O Lord my God, according to thy righteousness, and let them not rejoice over me." Si David ay humihiling na, Panginoon, O Diyos, hatulan mo ako ayon sa iyong katuwiran. Huwag mong hayaan na ako'y lamunin ng unrighteousness. Are you listening? In chapter 50, in verse 6, "And the heavens shall declare his righteousness, for God is judge himself." Selah. Psalm chapter 67 in verse 4. "Oh, let the nations be glad and sing for joy, for thou shalt judge the people righteously and govern the nations upon the earth." Selah. In chapter 72 verse 2. "He shall judge thy people with righteousness, and thy poor with judgment." In Psalms 96 and verse 13. Psalms 96 and verse 13. "Before the Lord,
For he cometh to judge the earth. He shall judge the world with righteousness, and the people with truth. In chapter 98, verse 9, before the Lord, for he cometh to judge the earth with righteousness, shall he judge the world and the people with equity, with fairness. No? Ang judgment ng Diyos ay patas. Hindi katulad ng tao, hindi katulad natin, mga Kristiyano. Minsan yung judgment natin ay bias. No? Hindi tayo righteous judge eh. Hindi tayo perfect. There is only one perfect and righteous judge, and that is God. He is the God of Israelites and the God of Christians today. Amen. How do you like to have a righteous judge in your life? Nasasaway sa iyo tuwing ikaw ay magkakamali. Magre-rebuke sa iyo, magre-reproof sa iyo, magko-correct sa iyo tuwing ikaw ay magkakamali. Hindi nagto-tolerate ng mali ang ating Diyos. Hindi niya sasabihin, pwede kang uminom ng alak, anak, kahit basta konti lang ha. Hindi po tayo paiinumin ng alak ng Diyos. Amen. Because wine is a mocker, and strong drink is raging. And whosoever deceiveth thereby is not wise. Ayaw ng Diyos na tayo'y manatiling mangmang dahil ang Diyos ng sanglibutan ito ay niloloko lang tayo. Ginugoyo tayo ng mga pang-akit niya mula sa sanglibutan. Papakitaan niya tayo ng isang magandang bagay na parang hindi naman kasalanan sa gitna ng sanglibutan. Kapatid, anong sabi ni David? Balikan natin yung Psalms chapter 7. Psalms chapter 7 in verse 11. God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day. Nabasa niyo ba yung sa Biblia niyo? Parehas yan, nakasulat dyan. Ang Diyos hahatulan ang mga righteous people ayon sa kanyang righteousness. Pag ikaw nakita ng Diyos merong righteousness, i-reward ka ng Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, sabi ni David, pero ang Diyos ay galit sa mga wicked. Dun sa masasama, sa makasalanan, sa evil, galit ang Diyos araw-araw. Ang tanong ko lang, hindi kaya galit din sa iyo ang Diyos? Is there any wicked ways in your life? Kaya galit din sa iyo ang Diyos pagkaminsan? Or gaano kadalas ang minsan? Are you listening? Kapatid, huwag natin hayaang magalit sa atin ng Diyos. He is a righteous judge. No? Ibig sabihin, ang gustong makita ng Diyos sa atin, yung righteousness niya. Hindi yung wickedness, kasi ang Diyos ay galit sa wickedness. Galit siya sa vices. Galit siya sa mga ML player. Galit siya sa mga TikTokers. Galit siya sa mga lasinggero. Galit siya sa mga addict sa cellphone, addict sa boyfriend, addict sa girlfriend. Sa lahat ng kaadikan meron siya. Galit ang Diyos sa makasalanan. Galit ang Diyos sa kabaklaan. Galit ang Diyos sa katomboyan. Hindi galit ang Diyos sa bakla at tomboy. Galit siya sa kabaklaan at sa katomboyan. Dahil ang kabaklaan at katomboyan ay kasalanan. We have a righteous judge. Itong yung Israelites, they have known the fact that they have the righteous judge. Pero ganun pa man, alam nilang hahatulan sila ayon sa righteousness ng Diyos, iyat patuloy sila sa paggawa ng kasalanan.
Pero nakakalungkot na katotohanan, maraming mga Kristiyano hanggang ngayon, alam niya na merong isang righteous Diyos na lagi sa kanyang nakatingin, pero yung kanyang ways, ang kanyang pamamaraan ng buhay ay wicked ways pa rin. Amen. Anong sabi ni James? Patungkol dyan. In James chapter 4, a very familiar passage in the book of James, chapter 4 and verse 4, Ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Tanungin kita, are you a friend of God or an enemy of God? Enmity is enemy. Ha? Ikaw ba yung Kristiyanong kaibigan mo pa rin yung sanglibutan? Ikaw yung taong wala nang ginawa kundi magsaya sa sanglibutan? Magsaya sa kaiinom, sa kasusugal? Ha? Magsaya sa kagagala? Wala kang panahon sa church, wala kang panahon sa pananalangin, wala kang panahon sa pagbabasa ng Biblia? Ano ka ng Diyos? Kaibigan ka nga ba? O kaaway? Ha? Hanggang kailan ka magiging kaaway ng Diyos? Alam mo naman na ang standard ng church na ito, nakabase sa standard ng Biblia, na pag hindi ka pa mag-aasawa, huwag kang mangliligaw. At huwag kang magpapaligaw. Hanggang kailan mo aawayin ng Diyos? At hindi mo break up yung boyfriend mo at girlfriend mo. Ha? Hanggang kailan? Hanggang kailan mo aawayin ng Diyos sa buhay mo, Kristiyano? O Kristiyano ka na nga ba? Are you 100% sure that you will going to heaven when you die right now? Kung sigurado mo na, ang tanong ko lang, ikaw ba'y talagang tagalangit na at yung sinasabuhay mo ngayon ay makalangit na buhay? O ikaw ay namumuhay pa rin na parang kaaway ng Diyos? Ikaw ay isang anak na masuwayin pa rin sa magulang. Ha? Ano, tatanungin na naman natin ulit. Sinong masunurin sa magulang? Hindi na, lagi na lang ganun, pastor. Oh. Ganun pa man, marami pa rin tumataas na sinungaling. Oh. Ha? Meron bang anak dito na masunurin sa magulang? Pakitaas ang kamay. Sige na. Kung ikaw ay masunurin sa magulang, pwede kang tumaas ng kamay. At sigurado ko malulugod sa iyo ang Panginoon. Come on out. Sige, huwag kang mahiya. Sige, kita mo merong isang maliit na demonyito ron sa likod. Ha? Di ba nakakalungkot isipin na yung mga Kristiyano, mga anak natin na lumaki na sa church, araw-araw silang nakakapakinig ng exhortation, araw-araw silang nakakapakinig ng rebuke, correction, and instruction for righteousness, and yet, hindi pa rin sila namumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Paano nga naman mamumuhay ng matuwid? Yung magulang din, di ba? Hindi rin matuwid. Amen. Magulang. Yung magulang na masunurin sa Diyos, pakitaas ang kamay. Di ba nakakahiya sa Diyos? Matagal-tagal na tayong Kristiyano, pero hindi pa rin tayo makasunod-sunod sa instruction ng Diyos. Nakapagtataka talaga. Nakita niyo ba kung gaano tayo ka-related sa mga Israelites?
Nakita ba natin kung anong klaseng buhay tayo meron na katulad ng Israelites? Wala tayong pinagkaiba. Ang kaibahan lang natin nung Old Testament yun. At ngayon nandito na tayo sa New Generation, the Church Age. This Church Age, ito yung panahon na malapit nang pumarito ang Panginoon. Madadatnan ba tayo ng Panginoon na ganun pa rin katigas ang ulo? Tayong mga magulang mismo na hindi natin ma-lead yung ating mga anak para sa kalooban ng Panginoon. Hindi natin sila maturuan, hindi natin sila mahatak para gumawa ng matuwid sa harapan ng Diyos. Bakit tayo man din magulang ay may kabaluktutan? Minsan yung judgment natin nakabase hindi sa righteousness ng Diyos, kundi nakabase sa ating mataas na emosyon. Amen? Pero tingnan nyo mabuti yung mga magulang. Tayong mga magulang na napaka-emosyonal, minsan yung tatay pa nga eh. No, pag may umaway sa anak mo na bata, galit ka sa batang kaaway niya. Nagagalit ka, gusto mong batukan, gusto mong gulpihin kung pwede lang. At matagal mong kikimkimin yung galit mo na yun sa batang yan dahil sinaktan yung anak mo. Pero ang hindi mo alam, maya-maya lang naglalaro na ulit sila, magkabati na sila. Pero ikaw at yung magulang niya magkaaway pa rin. Bakit? Dahil sa taas ng ating emosyon. Bakit hindi natin i-consider that we have a righteous judge? Hindi naman nagkakamali ang Diyos eh. Sabi ko nga, kung maparatangan ka man ng hindi totoo, hindi yan makakasira ng pagkatao mo. You cannot put a good man down. Hindi ka kayang sirain ng maling pananalita against sa'yo. As long na alam mo na tama yung ginagawa mo, hayaan mo yung naninira sa'yo. Amen. Kaya consider natin, let's think about it. I-consider natin palagi na meron tayong righteous judge. Ito yung mabuti. Huwag natin nahayaan na kainin tayo ng ating pride. Kasi yung pain na nararamdaman natin, pag sabi mo, na-hurt ako, yung pain na yan, yung hurt na yan, ang pinagmumulan niyan ay pride. Naalala mo ba kung paano sinaktan ang Panginoon? Kung paano inhumiliate ang Panginoon? Diyos yun, nagkatawan tao, nagpakababa, nag-anyong alipin hanggang sa kamatayan sa krus. Iya't nakita natin yung kanyang kababaan. Tapos tayo, maliliit na salita, grabing lagi tayong maaapektuhan. Imbis magawa natin, ma-perform natin na maayos yung ministry natin, hindi natin magawa dahil sa taas ng ating emotion. Why is that? But hindi natin i-consider that we have a righteous judge. Hayaan mo ng Diyos ang humatol. Magulang, kayo po ang kausap ko. Huwag tayong papa-apekto kung salita lang. Let's consider God, the righteous judge. Na minsan isang araw, lahat tayo ay itatayo sa hukuman ng Panginoon. Hatulan man tayo ng mali, nagkamali man ang tao sa paghatol sa atin sa ibabaw ng lupang ito, so be it. Meron namang righteous judge eh. Hayaan mo ang Diyos ang humatol sa atin. Ang mahalaga,
tuloy-tuloy sana nating ma-enjoy yung buhay Kristiyano natin na masaya tayo magkakasama sa gawain ng Panginoon dahil lahat naman tayo ay nagkakamali. Consider mo pag meron nagkamali sa iyo na kapatid mo na ikaw ay nagkakamali din. Walang perpekto sa atin. Ba't tayo magagalit kung may nagkamali? Yan ay kapahayagan na hindi siya perpekto katulad mo rin. Kaya nga sabi ni Paul, take heed. Lest you fall. Mag-ingat ka. Baka akala mo nakatayo ka pa. Di ba meron ganong mga Kristiyano? Kala nila, strong pa sila. Pero hindi nila alam, sabi ni Paul, nakatugma ka na. Kaya nga mag-ingat. Pagdating sa judgment, huwag tayong padalos-dalos sa paghusga. Pag may nagkwento sa iyo ng isang tao, huwag mo nga hatulan yung isang tao na kwento sa iyo dahil sa kanyang kwento. Ang tamang attitude, pakinggan mo muna parehas. Naalala niyo yung judgment ni Solomon sa dalawang nanay na nag-aaway sa kanilang anak? Akin yan. Hindi akin yan. Ay, parehas kayong nanay. Dalawang nanay na itong anak na to. Parehas kayong nanay. Sige, kuha na yung sword. Hahatiin yung anak. Dalawa kayong nanay. Sige, hatiin natin. Ay, sabi ng totoong nanay, hindi, wag na po. Sa kanya na lang po. Yun yung totoong nanay. Kaya kinuha ni Solomon, ikaw ang totoong nanay. Kasi ito walang pakialam eh. Dapat ganun yung ating judgment. It is the righteous judge. A righteous judgment. Amen. Consider our God. The righteous judge. Ulitin ko ang tanong. Kaibigan ka ba ng Diyos o kaaway? Galit ba sa iyo ang Diyos o natutuwa sa iyo ang Diyos? Ha? O parang magulang mo rin na natutuwa sa iyo ngayon mamaya pero mas madalas naiinis. Bakit ang tamad mo sa loob ng bahay? Hindi ka mautusan maghugas ng plato. Pag naghugas ka ng plato, basag-basag pa. Grabing dabog-dabog. Hindi ka marunong maglinis ng CR. Hindi ka marunong maglaba ng underwear mo. Pag hinubad mo sa CR, parang basahan, parang pilipit. Kabati ka ba ng Diyos o kaaway? Anak, ha? O madalas kaaway tayo ng Diyos dahil alam natin hindi tayo sumusunod sa Diyos. Amen. Ba't hindi natin tularan si Abraham? No, sabi ni James, tignan mo, James chapter 2, in verse 23. James chapter 2, verse 23, and the scripture was fulfilled, which saith, Abraham believed God, and it was imputed unto him for righteousness, and he was called the friend of God. Wow, what a faith. Tinawag na kaibigan ng Diyos si Abraham because of his faith. Because of his unfeigned faith. Meron ba tayong ganyang pananampalataya ngayon? Ha? O madaling mag-sway yung ating pananampalataya? Madali. Madali tayong maapektuhan ng mga pangyayari sa paligid natin. Ha? Are you a friend of God or an enemy of God? Ang Panginoong He makes it clear kung paano tayo magiging kaibigan ng Panginoong Hesukristo mismo. Do you remember? Ang sinabi niya sa book of John, in John chapter 15, John chapter 15, in verse 14, sabi yan, ye are my friends. Okay, kaibigan naman pala eh. Pero may condition, sabi niya, ye are my friends if ye do
whatsoever I command you. Kaibigan naman pala tayo ng Panginoon. Kung susunod tayo sa lahat ng pinuutos ng Panginoon. Do we have that kind of attitude? Do we have that kind of willingness na sumunod sa command ng Diyos, sa salita ng Diyos? Para tawagin tayong kaibigan ng Diyos. Kadalasan hindi tayo sumusunod, kaya ang pakiramdam mo, kaaway ka palagi ng Diyos. Amen. Ikaw lang nakakaalam niyan. Kapatid, hindi na tayo gaano magtatagal. No? Okay na yon. Ang gusto ko lang iparating sa inyo ngayon, meron tayong righteous judge. We know for a fact that we have God. We have the righteous God. We have God, the righteous judge. Kaibigan ba tayo ng righteous judge na yan? O mas madalas tayong kaaway ng Diyos na yan? Amen. Sumusunod ba tayo sa salita ng Diyos? Sa command ng Diyos? Amen? Nung sinabi ng Panginoon, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Minimeditate nga ba natin yung salita ng Diyos day and night? O mas madalas ka nagme-meditate ng text, ng chatmate mo, ng textmate mo? Mas gusto mong magbasa ng text at wala kang ginawa kundi mag-chat. Sa ka-chatmate mo, ka-textmate mo. Yun ang madalas mong pinagbubulayan. Araw at gabi. Asa na kaya siya? Where na you dito na me? Kumain ka na ba? Nakatulog ka ba kagabi ng maayos? Sounds familiar, huh? Oh. Mas madalas nating pinagbubulayan yung kausap natin sa cellphone. Hindi mo nga kilala kung sino yung tao na yan. Nakilala mo lang dyan sa room na yan. Kung sa chat pa yan eh. Hindi mo nga alam kung naliligo yan. Kung paano naliligo yan at 24 hours naka-online. Kung yan ba ay nagtututbrush pa. Tapos pa, I love you ka. I love you. Hindi mo nga nasabi sa tatay mo yan. Hindi mo nga nasabi sa nanay mo yan. I love you, ma. I love you, pa. Hindi ako mabubuhay na wala kayo, pa, mama. Tapos, kailan mo lang nakilala? Ipagpapalit mo na yung magulang mo. Sasabihin mo, hindi ako mabubuhay pag wala ka. Ano yun? Sino siya? Pagkain? Hindi ka mabubuhay pag walang pagkain. Alam ko. Pero kailan mo lang nakilala, hindi mo nga kilala. Kung hindi mo nga alam kung may baktol yan eh. Hindi mo nga alam kung mayroong amoy ang paan yan eh. Kaya hindi mo nga alam kung anong klaseng bisyo meron yan. Tapos, I love you guys. Miss you. Hindi mo alam na marami rin siyang textmate na katulad mo. At ang tawag niya sa inyo ay iisa. Ang tawag niya sa iyo ay loves. Para magkamali man siya ng text, at least loves. Hindi siya magkakamali ng pangalan na wrong sent man. Tayo talaga yun. Di ba, loves? Ang problema, yung isang loves present. Yung isang loves malayo. Burnout tuloy. Yung Kristiyanong walang kamuang-muang, yung ignorante sa kasalanan.
Tatanungin ka, ma'am, tumatawag po kayo? Tumatawag po ba kayo? Wala man sana siyang iniisip. Gusto niya lang makatulong eh. Yun naman talaga eh. Honest na bata. Gusto ko yung attitude ng bata na yan. Hindi siya nag-iisip ng mali siya. Pasensya na kayo kayong hindi makarelate. Pasensya na po kayo. Pero talagang merong bata dito na very honest. Kaya kung patago-tago ka ng kasalanan, mabe-burn out ka. Kaya next time, kakausapin mo siya bago ka mag-text. Baka may tumawag sa'yo, hahanapin niya yung misis mo. Amen. Pero gusto ko yung attitude ng bata na yan, Honest, yung pagiging honest. Kaya kayong mga inosente, ignorante sa kasalanan, mas maganda yan. Manatili kayong ignorante sa kasalanan, mas magandang hindi nyo na maamoy yung usok ng sigarilyo. Mas magandang hindi ka na makahawak ng alak. Mas magandang hindi ka na makapagsugal. Hindi ka na makapag-addict. Hindi ka na ma-addict sa ML. Hindi ka na ma-addict sa TikTok. Amen. Again, kaibigan ka ba o kaaway? Pakitaas nga yung kamay ng mga kaibigan ng Diyos. Yan, dami na. Ibig sabihin ng kaibigan ng Diyos, yung sumusunod sa salita ng Diyos, yung sabi niya Ye are my friends if you obey my commandments. Nabasa niyo ba? Ganyan nakalagay sa Bible niyo? Kaya nga tanong ko, sino ngayon ang kaibigan ng Diyos? Taas ang kamay. Kita mo, at least marami nang tumaas na mga sinungaling. Sumusunod daw sa kasalitaan ng Diyos eh. Kapatid, pwede naman talaga yun na makasunod tayo sa panuntunan ng Diyos. And besides, binigyan naman talaga tayo ng kapangyarihan ng Diyos para sumunod. Para makasunod. Kaya lang naman tayo nadadrag ng tukso dahil nga nagpapagoyo tayo sa dyablo. Ay, kay James, marami kang matutunan eh. I hope the message is clear. Tapos na po tayo. Ang dali lang, di ba? Yun naman inaantay nyo kanina pa eh. Kaya nga ayaw nyo mag-testimony. Ayaw nyo rin magtanong. Gusto nyo matapos ng maaga. Amen. God is a righteous judge. And David testifies that God is true and honest when he said, He revealed His secret to His servants, the prophets. Nung sinabi ng Diyos, yung kanyang sekreto ay nire-reveal niya sa kanyang mga propeta at yung kanyang propeta ay nagsasabi sa tao, nire-reveal niya naman ito sa mga tao ng Diyos. Kaya nga si Amos, ang Diyos ay nag-reveal ng vision kay Amos. Naalala niyo yung pinag-usapan natin kanina? Yung swarm of locusts, yung fire, yung wall and plumb line, na para yung ating buhay ay maging matuwid naman. Kinakailangan natin ng hulog. Kasi kadalasan sa atin ay wala sa hulog. Amen. Buti pa yung pintuan na ginawa ni tatay, yung pader na ginawa ni tatay dun sa multipurpose, so may hulog, nasa hulog. Straight. Kesa sa buhay ng mga Kristiyano ngayon, crooked. Amen.
Wala sa hulog. Kaya nga yung basket of ripe fruit, ayun yung time na, hinog na. Sa kasalanan itong Israelites para gapasin ng Diyos. Para i-pour out ang kanyang judgment, para i-pour out ang kanyang punishment sa mga tao niya. Amen. Kaya kahit alam nila na meron silang righteous judge, but due to their complacency, they just trying to ignore it. Try lang nilang i-ignore yung righteousness ng Diyos. But they cannot deny it. We cannot deny the righteousness of God. Brethren, let me remind you that the God of Amos is the God of Christians today. The God of Israelites before is the same God we have right now. He is the righteous judge during the time of Amos. Kung hindi niya winidhold yung punishment sa kanyang mga tao sa Old Testament time, hindi niya rin i-withhold yung ating punishment kung tayo'y magpapatuloy sa kasalanan, kapatid. Amen. That's why be very careful, Christians, that we might end up to God's judgment and punishment. Kung hindi tayo magiging careful, hindi tayo magiging maingat sa kanya-kanya nating testimonies, delikado. We might end up to God's judgment. Kaya nga sabi kanina, sinabi ko kaninang umaga, it is a fearful thing to fall into the hands of God. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Amen. Tanong, ano nang ginagawa natin ngayon? Yayamang alam natin na meron tayong righteous judge. Alam natin minsan isang araw hahatulan tayo ng Diyos. Nagtatry ba tayo? Nagtatry hard ba tayo para makasunod sa salita ng Diyos? Are you listening? Ginagawa na ba natin lahat ng pamamaraan para lang makasunod tayo sa instruction ng Diyos? O sinasadya na lang natin hindi sumunod? Kasi tila baga mahirap naman kasi sumunod sa Panginoon. Ang hirap naman maging mabait. Gusto kong bumait pero di ko magawa. Sino bang nananahan sa buhay mo ngayon? Sino sinusunod mo ngayon? Yung Diyos ba? Na yung banal na Espiritu ng Diyos na nananahan dyan sa mortal body na yan? O yung Diyos pa rin ng sanglibutan ang sinusunod mo? Are you a friend of God or still an enemy of God? I hope you're listening. God's reason for judgment or judging Israel. Ano yung number one? Because they compromise. Ano yung number two? They already heard a series of warning. And number three and last, they have known the facts that God is a righteous judge. Amen. The righteousness of God shall reveal the crookedness of men. The righteousness of God shall reveal the crookedness or wickedness of men. Amen. And God's mercifulness and graciousness will be halted. Hihinto, matatapos. When the righteous judgment would be
imposed. Ulitin ko. God's mercifulness and graciousness will be halted when God's righteous judgment would be imposed. Pag yung righteous judgment ng Diyos ay i-impose niya, yung kanyang mercifulness and graciousness ay matatapos. Titigil. No? Sa kaso ng mga Israelites, hihinto for a while. Papadama lang sa kanila ng Diyos yung kamay ng Diyos para sila ay bumalik sa Diyos. Ganun din naman ginagawa sa atin mga Kristiyano ngayon. Hindi tayo sumusunod pagka minsan papaluin tayo ng Diyos. Ipapaalala sa atin ng Diyos na merong isang merciful and gracious God. Ang kailangan lang natin mag-repent. Go back to God. Change your mind towards God. Amen. God's reasons for judgment or judging Israel. I hope the message is clear. Meron ba tayong desire na maging kaibigan ng Diyos? Pakitaas nga yung kamay. Ikaw may desire na maging best friend ng Diyos. Pakitaas ang kamay. Kayong mga hindi tumataas, ayaw niyong maging kaibigan ng Diyos? Baliktarin ko yung tanong. Yung ayaw maging kaibigan ng Diyos, taas ang kamay. Ibig sabihin, lahat tayo gusto nating kaibigan tayo ng Diyos. Amen? Gusto natin natutuwa sa atin ang Diyos. Amen? At matutuwa lang sa atin ang Diyos. Sinasabi niya, "Ye are my friends if you obey my commandments." Bakit hindi natin i-desire sumunod sa salita ng Diyos? Matagal na tayong inuutusan ng Panginoon. Mag-involve ka sa soul winning. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nag-aaral ng soul winning. Magbalik ka ng tithes mo. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabalik ng tithes mo. Mag-commit ka. Hanggang ngayon, nahihirapan ka mag-commit. Ng buhay mo, ng effort mo, ng oras mo, nahihirapan tayong mag-commit para sa Panginoon. Tapos gusto natin maging kaibigan tayo ng Diyos. Paano mo ba nasabing best friend mo yung best friend mo ngayon? Tell me. Paano mo nasabing, alam mo, best friend ko yan? Paano mo nasabing best friend mo siya? Ako, may tinuturing akong best friend ako nung nasa elementary hanggang high school eh. Alam mo kung bakit? Kasi buhat ng elementary, kami ang lagi magkasama. Magkaututang dila. Ibig sabihin, alam na namin yung mga weaknesses ng bawat isa. Ibig sabihin, yung best friend mo, lagi mong kausap. Nakakasama mo siya minsan sa hirap at ginhawa, sa kalokohan at kasiyahan. Kaya nga tinawag mong best friend eh. At yan din ang gustong mangyari sa atin ng Diyos. Yung tayo ay maging close sa Diyos araw-araw. At magiging close lang tayo sa Panginoon kung tayo ay patuloy na makikipag-usap sa Panginoon at tayo ay kakausapin ng Diyos sa pamamagitan ng Bibliyang ito. Kaya nga, this book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. Hindi natin pwedeng sabihin, mahal ko yung Diyos. Tapos iba naman yung ginagawa mo sa pinagagawa ng Diyos sa'yo. Minsan sinungaling din talaga tayo. Amen? Kahit tanongin ko kayo ngayon, sinong nagmamahal sa Diyos? Taas ang kamay. Tamo, hanggang ngayon, merong undecided pa rin. Hindi nyo alam kung mahal nyo ang Diyos, di ba? Hindi mo alam kung mas mahal mo ang Diyos kaysa sa misis mo, kaysa sa asawa mo. Amen? Sinong totoong nagmamahal sa Diyos? Taas ang kamay. O, kita nyo? Marami pa rin undecided. Bakit? Ang alam mo kasi sa sarili mo, may merong kang mas mahal kaysa sa Diyos. Paano mo magiging best friend ng Diyos? Meron kang ibang pinapriority.
Ni pagkagising mo, hindi mo siya naalalang pasalamatan. Paano kayo magiging close ng Diyos kung hindi mo nga siya kausapin ang lagi-lagi? Yung best friend mo, kaya mo naging best friend kasi lagi kayong nag-uusap. Yung boyfriend mo, kaya mo naging boyfriend. Yung girlfriend mo, kaya mo naging girlfriend. Kasi lagi kayong nag-uusap. May na-develop sa inyo dahil sa inyong palaging pakikipag-usap. Ganon din naman sa atin, kapatid. Kung gusto natin ma-develop yung pagmamahal natin sa Diyos, lagi natin kausapin ang Diyos. Amen? Huwag yung laging textmate mo na lang kausap mo. Bubula-bulahin mo. Alam mo, ang ganda ng mata mo. Kahit alam mo naman banlag. Alam mo, ang ganda ng hubog ng legs mo. Alam mo naman piki. Ha? Alam mo, ang sexy mo, alam mo naman, walang puwet. Ang galing lang natin mambola. Para lang ma-establish yung ating constant communication. Kasi gusto mo may patunayan eh. Gusto mo siyang ma-win. Di ba? Kayo mga nanliligaw. At kayo mga nagpapaligaw, kaya naman nadidevelop kasi pinapatulan niyo eh. Amen. Pag kinausap ka, kakausapin mo lang, siyempre. So may nadidevelop habang merong constant communication. Kaya nga napapalayo tayo sa Diyos pag nagkaroon na ng communication gap, pag hindi na tayo nakipag-usap sa Diyos. Amen. I hope the message is clear. Tapos na po ko kanina pa eh. Kayo mga bisita po namin, so kung hindi man, meron man kayong hindi naiintindihan, sige lang. Subukan mo lang bumalik. Balik ka lang, makinig ka lang na makinig hanggang maintindihan mong lahat yung pinag-uusapan natin sa church na ito. Kasi sa church na ito, wala naman tayong ibang pinag-uusapan kundi salita ng Diyos. Amen. Kinakausap tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At kung paano tayo makikipag-usap sa Diyos, yun ay yun sa pamamagitan ng panalangin. Kaya hindi pwedeng one-way communication. Yung communication ay laging two-way. Walang madidevelop pag isa lang. Napakapalad nga natin ngayon, may cellphone na eh. Ang dali nating makakonect sa ating mga mahal sa buhay. Pero pag hindi mo nagamit ito ng maayos, i-connect ka nito sa sanglibutan. Kaya sa inyo, marami kayo mga kabataan, nakakonect kayo sa sanglibutan. Kaya yung mga pinapanood nyo sa cellphone nyo, mga teleserye. Yung mga bagay na walang kabuluhan. Mga games na nag-aaksaya ng oras, inuubos yung mahalagang oras mo. Imbis na i-spend mo para sa Panginoon, ini-spend mo sa walang kakwenta-kwentang bagay. Amen. I hope the message is clear. Sinong ayaw makipagkaibigan sa Diyos? Taas ang kamay. Alam nyo, naunawaan ko yung ibig niyong sabihin, talagang gusto niyong makipagkaibigan sa Diyos. Pero nagtataka lang ako, hindi kayo bukal sa stand nyo. Na pag tinanong kayo, gusto mo bang makipagkaibigan sa Diyos, hindi kayo makataas ng kamay. No, mas madaling yung hindi tumaas, pabor sa tanong. Pero pag tinanong ka na ng active, para kinahihiya na natin ng Diyos. Sinong gustong maging kaibigan ng Diyos? Taas ang kamay. Diba? Marami pa rin undecided. I hope the message is clear. There must be a reason for God's judgment to His own people. Huwag na natin hayaan yung mga rason na yun ay makita ulit sa atin ng Diyos ngayon. I-develop na natin yung closeness natin sa Panginoon. I-develop natin yung friendship natin sa Panginoon mula ngayon. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa natapos po namin paghahayag ng iyong mga banal na salita. Thank you so much, O God, for your word. Thank you for the message. And I pray
Napatuloy mo nawa itong palaguin sa puso't isipan ng bawat nakapakinig sa amin sa umaga ito. O God, salamat po. Ibinabalik po namin ang buong kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. In Jesus' name I pray. At kung sa bahagi man tayo kinausap ng Panginoon sa mensaheng ito, bakit hindi natin iwanan yung ating kinatatayuan?